Alam nyo, nung panahon ng mga apostol, pagkaakyat sa langit ni Kristo, may itinuro si Pablo. Ganito po ang turo niya sa 5 ng unang Timoteo. Ito po ang nakasulat sa 22. Huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man, ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Noong pong panahon ni Pablo na nakapanik na sa langit si Kristo, ang aral po niya kay Timoteo, huwag mong ipatong yung kamay mo na madalian sa kanino man. Makakaramay ka sa kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Kaya po hindi na sila masyadong nagpapapatong ng kamay noon. Ang katunayan, hindi nga pinatungan ng kamay si Tropimo eh. Basahin natin ang 4:20 ng ikalawang Timoteo. Si Erasto ay natira sa Corinto, datapwat si Tropimo ay iniwan kong may sakit sa Mileto. Ngayon, may sakit si Tropimo, hindi naman pinatungan ng kamay ni Pablo, iniwan niyang may sakit. Paniwala niya kasi gagaling din siya kahit na walang patong-patong ng kamay. Ganon din naman si Timoteo. Basahin natin ang unang Timoteo 5:23. Huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Dalas nagkakasakit si Timoteo, gumamit ka ng kaunting alak sa tubig para sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. So hindi pinatungan ng kamay ni Pablo yung tiyan ni Timoteo. Mga pastor ngayon, patong ng kamay, patong ng patong. Alam nyo, yung aral na yan ng pagpapatong ng kamay, yan po ay sa umpisa ng pangangasiwa ni Kristo sa mga tao. Pero nung panahon ng mga apostol, hindi na po kasi, alam nyo ganito, pagkakaiba. Si Kristo kasi, kung ipapatong man niya yung kanyang kamay, kilala niya yung pinapatungan niya ng kamay eh. Kilala niya, nakikita niya, pati puso eh. Basahin natin ang 2:24 ng Juan. Datapwat si Jesus sa kanyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagkat nakikilala niya ang lahat ng mga tao. Nakikilala niya lahat ng tao. Pagdating kay Timoteo, sabi ng mga apostol, huwag mo ipatong madalian ng kamay mo, baka madamay ka sa kasalanan ng iba. Hindi mo naman nakikita yung puso ng tao eh. Kaya yung mga apostol, maingat na sila, hindi na sila patong ng kamay. Kasi si Kristo naman, kaya nagpapapatong ng kamay, kasi kilala naman niya yung papatungan niya ng kamay. Kaya nga hindi niya pinapatungan ng kamay yung mga eskribas at pariseo na manluloko eh. Botan nyo? Ayun po ang pagkakaiba doon. Kaya masasabi ko, yung pagpapatong ba ng kamay hanggang ngayon ginagawa pa. Sa panahon nga ni Pablo, di niya na masyadong pinractice yun eh. Pinagbawalan niya nga si Timoteo na ipatong madalian ng kanyang kamay. At meron pong dalawang kahulugan ng pagpapatong ng kamay sa Biblia, kapatid. Isang pagpapatong ng kamay na pagbibigay ng tungkulin at isang pagpapatong ng kamay na pagpapagaling. Yung pong pagbibigay ng tungkulin, yun po ay maaaring gawin. Hindi naman po literal na pagpapatong ng kamay yun, hindi pisikal.